Ang hinintay na resulta ng B-sample ni Ryan Garcia na kinuna ng Voluntary Anti-Doping Association, inilabas na. Garcia positibo pa rin sa pinagbabawal na gamot na Ostarine. Garcia naharap ngayon sa isang malaking problema. Jerwin Ancas sinawag ni Sean Gibbons na Jerwinner dahil magbabalik pa rin itong si Ancas para muling maging world champion. Mark Magsayo may laban na kontra sa isang Meksikano. Kung manalo si Magsayo, muling maging kampiyon. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Parehong positibong bumalik ang mga B-samples ni Ryan Garcia, ang mapagsusuri sa VADA kay Garcia mula sa araw at bago ang araw ng kanyang laban noong April 20. Kontra yan kay Devin Haney ay parehong nagpositibo noong Huwebes sa Amerika at Biyernes naman sa Pilipinas at nakumpirma na ang B-sample sa binuksan noong Miyerkules ay parehong positibo rin. Ang susunod na mangyayari ay magiging nasa kamay na ng New York State Athletic Commission at sa WBC o World Boxing Council na namamahala sa labang Haney kontra kay Garcia. Ang laban na ginanap sa Barclays Center sa Brooklyn, New York at si Garcia ay nanalo sa laban pero higit sa 3 libra na sobra sa kanyang timbang sa weigh-in. At sa laban ay pinabagsak niya si Haney sa round 7, round 10 at round 11 at nakuha niya ang panalo via majority decision. Nananawagan naman si Haney sa NYSAC na ibasura ang desisyon sa laban habang si Garcia naman yun mga kwento ay patuloy na nagpapahayag na talagang wala siyang kasalanan at malinis siya na boksingero. Noong Huwebes sa social media ay todo banat itong si Garcia na meron pa rin na nagpapatuloy sa paggawa ng mga maling akusasyon laban sa kanya at siya ay na-set up lang. Ayon pa kay Garcia, wala siyang pake kung hindi na siyang muling kikita ng pera sa boxing. Ayon pa sa kanya, ang nangyari ito ay isang kawalan hindi para sa kanyang sarili. Kakwento, ang burden of proof ay 1,000% kay Garcia para patunayan kung saan nga ba niya nakuha ang exposure ng performance enhancement drugs na Ostarine. Yan naman ang sabi ni Victor Conte, ang dating mastermind ng Balco at doping expert na nagbigay ng legal supplements at conditioning assistance kay Haney. Ang maigpit na tuntunin sa pananagutan ay nangangailangan sa kanya na patunayan na walang intensyon na manloko itong si Garcia at kung hindi niya magawa, naniniwala siya na parehong pagmumultahin at suspindihin si Garcia ng NYSAC. Ang prosesong paggagam ay pinanindigan at ngayon ay makikita natin kung paano patutunayan ni Ryan Garcia alinman sa mga ligaw at mga nakakabaliw na chismis na binubuga niya sa bawat pagkakataon. Tinanong naman patungkol sa resulta ng B-samples ang abogado ni Haney na si Pat English at sinabi niya na walang sorpresa doon. Sa ngayon, ang petsa ng pagdinig upang matukoy ang kapalaran ni Garcia, oras ng pagsususpinde, halaga ng multa o kung ang resulta ay babaguhin ba sa isang no contest o di kaya isang diskwalifikasyon na magbibigay kay Haney ng tagumpay at pagkatalo ni Garcia sa kanilang mga record ay hindi pa nakatakda sa pagkakataong ito. Sa ngayon kakwento, ang Team Haney ay nagsusulong para si Garcia ay masuspinde na hindi bababa na 1 taon at diskwalifikasyon sa nasabing laban nila ni Haney. Samantala, ang former world champions na sina Ancas at Magsayo ay nagsusumikap na sa ngayon para muling makabalik sa tuktok at maging world champion ulit. Ayon yan sa kanilang promoter na si Sean Gibbons. Itong si Magsayo ay may laban yung June 15 kontra yan kay Eduardo Ramirez sa Amerika. At ito ang isa sa 2 mga hakbang na tathaki ni Magsayo para si Magsayo ay maging 2 Division World Champion dahil sa laban ay nakataya ang WBC Super Featherweight Title Eliminator. Mga kakwento, ipinangako naman ni Gibbons na si Ancas ay muling babawi at magbabalik ng mas malakas. Naging gapang boy kasi itong si Ancas kontra kay Inoue Tacoma pero naniniwala si Gibbons na muling maging world champion ay kaya ni Ancas na magawa. Kaya naman, tiwala lang tayo sa ating mga mandirigma. Balang araw, ang world title ay kanila ring makukuha. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button.
Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Benny Almosera, kay kakwentong No Name, kay kakwentong What's Up Man. At ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.